Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobod natin ang 2020 American action thriller film na pinamagatang Becky. Spoilers ahead. Watch out and take care. Nagbukas ang pelikula sa 13 taong gulang na batang babae na nagngangalang Becky. Ini-interview ng pulisya patungkol sa kung ano ang talagang nangyari sa kagubatan. Pero sinabi ni Becky na wala siyang maalala. Pagkatapos napunta ang eksena sa 2 linggong nakaraan bago ang interogasyon. 5 bilanggo kung saan ang 4 sa mga ito ay grupo ng mga Nazi sympathizer ay inilipat sa bagong pasilidad. Ang kanilang mga pangalan ay si Dominic, na siyang leader ng grupo, si Apex, Cole, at Hammond. Habang nasa biyahe, mayroon silang masamang pinaplano. Ilang saglit pa, sinakal ni Apex ang isa sa kasamahan nila na hindi kabilang sa kanilang grupo. Pagkatapos pinaalam ni Dominic sa mga pulis ang kasamahan nilang nawalan daw ng malay. Sa parehong oras, si Becky at kanyang amang si Jeff ay huminto sa gas station kung saan narinig nila sa balita ang tungkol sa nakatakas na mga bilanggo. Hindi ito pinansin ni Becky at habang bumibili siya ng makakain, napansin niya ang magpamilya na nakasuot ng matching shirts. Nalulumbay si Becky dahil naaalala niya ang kanyang ina na namayapa kamakailan lang dahil sa sakit na cancer. Pagkatapos umuwi na sila sa kanilang bahay, isa pang kotse ang dumating at sa lalong pagkabigla ni Becky, ito pala ang bagong asawa ng kanyang ama. Dismayado si Becky sa kanyang ama dahil ganun lang kadali para sa kanya nakalimutan ang kanyang ina. Balik sa nakatakas na mga bilanggo, si Dominic at Apex ay nakasuot na ng uniforme ng pulisya at pinahinto ang isang kotse para nakawin ito. Paglabas ng driver, agad itong pinatay ni Dominic habang ang kaawa-awang mga bata ay wala nang magawa. Sa oras ng kainan, naging matahimik ang sandali dahil nag-aalangan si Becky tanggapin ang bago niyang stepmother na si Kayla at stepbrother na si Ty. Gayunpaman pinaliwanag ni Jeff kay Becky na batid niya ang nararamdaman ni Becky pero kailangan na nilang mag-move on at kalimutan ang nakaraan. Sa mga puntong ito inanunsyo niya rin na magpapakasal na sila ni Kayla. Bilang resulta, labis na ikinagalit ito ni Becky sabay umalis. Sinundan siya ni Jeff para magpaliwanag, pero ang nagtatampong si Becky ay nagtungo sa gubat kasama ang aso nitong si Diego. Pumasok siya sa kanyang lumang playhouse at nagsimulang magwala para ilabas ang kanyang galit. Napatigil na lang siya nang mapansin niya ang painting na ginawa ng kanyang ina at naalala ang masasayang sandali kung saan inaawitan niya ang may sakit niyang ina sa ospital. Balik sa bahay, pagpasok ni Jeff, napansin niyang pinapasok ni Kayla ang isang lalaki sa loob ng bahay na walang iba kundi si Dominic. Gumawa ng kwento si Dominic na hinahanap niya raw ang nawawala niyang aso. Sa kagubatan, napansin ni Becky ang kakaibang susi sa lumang locker. Nahumaling siya dito kaya nagpasya siyang itago ito. Balik kay Dominic, nang mapansin niya ang aso, nagbigay siya ng pangit na komento patungkol sa breed ng aso. Siyempre ikinainis ito ni Jeff kaya sinabihan niya si Dominic na umalis na, pero sa pagbukas niya ng pinto, biglang pumasok si Apex at sinakal si Jeff. Pagkatapos sinundan niya ang natatakot na si Kayla at natagpuan niya itong nagtatago sa gilid ng kwarto. Sa utos ni Dominic, sinira ni Apex ang cellphone ni Kayla upang hindi ito makatawag sa pulis, pero wala rin siyang intensyong patayin sila kaya hinayaan niya ang mag-ina na tumakas sa kakahuyan. Sa parehong sandali, narinig ni Becky ang 2 kahina-hinalang mga lalaki na walang iba kundi sina Cole at Hammond na naglalakad sa kakahuyan hanggang sa nagkasalubungan sila ni Kayla at tinanong kung anong ginagawa nila dito. Ang walang muwang na si Ty ay sinabing hinahanap nila si Becky pero nagsinungaling si Kayla na pangalan daw ito ng kanilang aso. Nang makita nilang tumakbo ang aso, binaril ito ni Cole. Nasaksihang lahat ito ni Becky sa kanyang pinagtataguan, pagkatapos umalis siya na iniwang mag-isa ang asong si Diego. Palihim siyang bumalik sa bahay at maingat na nagmamasid habang ang kanyang ama, si Kayla, at Ty ay nakagapos na sa sala. Inireport ni Hammond na pinatay daw nila ang asong nagngangalang Becky. Pagkatapos sinabi ni Dominic na kukunin niya na raw kung ano ang pinunta niya rito. Kumbinsido si Kayla na ang mga lalaking ito ay hindi sila hahayaang mabuhay dahil nakita na nila ang kanilang mga mukha. Nagtungo si Dominic sa basement para hanapin ang isang mahalagang bagay na nakalagay sa loob ng tin box, ngunit pagkasuri niya ay wala na itong laman. Sa parehong sandali, umakyat si Becky sa bahay at dumaan sa bintana ng kanyang kwarto. Sa kasamaang palad, ang hagdan sa basement ay direktang patungo sa kwarto ni Becky at si Dominic ay papaakyat na.
Nagpapanik, mabilis na kinuha ni Becky ang walkie-talkie bago pa siya abutan ni Dominic. Pagkatapos nagtago siya sa ilalim ng bintana, habang ang naghihinalang si Dominic ay nagmamasid. Pagkatapos dinala niya ang backpack ni Becky at pinakita ito kay Jeff. Sa pamamagitan ng backpack na ito, madaling nahinuha ni Dominic na may kasama silang batang babae at ang pangalang Becky ay hindi pangalan ng aso. Pinaliwanag niya na hinahanap niya ang isang susi na may simbolo, pero wala ni isa sa kanila ang may ideya patungkol dito kaya sinabi ni Dominic na kailangan nilang hanapin si Becky, baka may alam ito tungkol sa susi na hinahanap niya. Pero nagsinungaling si Jeff na sinasabing si Becky raw ay nasa Atlanta kasama ang kanyang ina. Ngunit nang ipakita ni Dominic ang cellphone ni Becky, nalaman niyang nagsisinungaling si Jeff kaya kinuha niya ang pistol at muling nagbabala sa tatlo kung nasaan si Becky. Gayunpaman pinanindigan ni Jeff ang kanyang sinabi kaya binaril ni Dominic si Kayla sa binti. Sa pagkagulat sa putok ng baril at sigaw ni Kayla, agad nagsalita si Becky sa pamamagitan ng walkie-talkie at tinakot ang grupo na tumawag na daw siya sa mga pulis. Ngunit sinabi ni Dominic na ang walkie-talkie raw ay laruang pambata, kaya naman imposibleng makatawag ito sa mga pulis, nangangahulugan na si Becky ay nasa malapit lang. Sumunod, inilabas ni Dominic at Apex si Jeff, sabay kinausap si Becky na sa araw na ito, kailangang patunayan ni Becky kung gaano niya kamahal ang kanyang ama. Bainantaan niya si Becky na pahihirapan nila ang kanyang ama hanggang sa ibigay nito ang nilalaman ng tin box sa basement, dahil malakas ang paniniwala niya na kay Becky ang susi na hinahanap niya. Bilang tugon, nadulas na nabanggit ni Becky na wala sa kanya ang susing hinahanap ni Dominic, kahit wala namang sinabi si Dominic na ang tin box ay naglalaman ng susi. Dahil dito nakumpirma ni Dominic na hawak nga ni Becky ang susi. Para patunayan kung gaano siya kaseryoso, kinuha niya ang nakakapasong metal at pinaso ang pisngi ni Jeff, habang pinakikinggan ni Becky ang sigaw ng ama sa walkie-talkie. Binigyan niya ng pagkakataon si Jeff na magsalita, sa pag-asang mapapakiusapan nito si Becky na tulungan siya. Pero sa halip, sinabi ni Jeff kay Becky na tumakbo na ito sa abat ng kanyang makakaya. Dahil dito sinaksak ni Dominic si Jeff sa tiyan gamit ang mainit na metal, hanggang sa sumuko na si Becky at sinabing ibibigay niya na ang susi. Nagmadali siyang bumalik sa playhouse para kunin ang susi, ngunit bago siya makarating doon, kumawala si Jeff sa pagkakagapos at tumakbo sa kakahuyan. Nagkasalubungan sila ni Becky at sinabing mahal niya ito, ngunit naabutan sila ni Dominic at binaril nito si Jeff at namatay. Pagkatapos tumakbo siya kay Becky para kunin ang susi, ngunit ganito ang sumunod na nangyari. Bumalik si Dominic sa bahay na nakalambitin ang kanyang mata. Inutusan niya si Hammond na putulin ito. Pagkatapos inutos niya na hanapin si Becky sa kakahuyan. Kalaunan habang naglalakad si Cole para hanapin si Becky, napansin ni Becky ang kanyang presensya kaya nagmadali itong pumunta sa kanyang playhouse. Sinubukang pumasok ni Cole pero napaatras siya nang tahulan siya ni Diego. Mabuti na lang walang dalang baril si Cole at sinubukang kumbinsihin si Becky na ibigay na nito sa kanya ang susi, nangangakong hindi niya siya sasaktan pati ang kanyang stepbrother at stepmom. Pero nang ipaalala sa kanya ni Cole ang kanyang stepmom, lalo lang itong nag-trigger kay Becky na magalit ng husto dahil hindi niya pa rin matanggap na ganun lang kadali palitan ang kanyang ina. Kaya naman, inihanda niya ang sarili at kinuha ang putol na ruler at mga lapis at lumabas sa itaas ng playhouse. Nilinlang niya si Cole kung saan nagtapon siya ng barya at nang hindi ito nakatingin, naglambitin si Becky sa ginawa niyang flying fox sabay sinaksak si Cole ng ruler. Paulit-ulit niyang sinaksak si Cole ng ruler na gaya ng isang certified little psycho. Pagkatapos bumalik si Becky sa lake house at itinapon ang isa sa walkie-talkie at pinulot naman ito ni Dominic. Sa pamamagitan nito, kalmadong binantaan niya si Dominic na magbabayad sila sa kanilang ginawa na kung saan na-challenge si Dominic sa banta ni Becky. Dahil dito inutusan niya si Apex at Hammond na hanapin si Becky at dalhin sa kanya. Samantala si Becky naman ay abala sa pagsiset ng trap malapit sa lawa. Sa oras ng paghahanap, nagulantang si Hammond nang matunton nito ang kaawa-awang sinapit ni Cole at sa puntong ito, nagpakita si Becky, hinahamon siyang habulin siya nito.
Hinabol nga ito ni Hammond hanggang sa nabiktima siya ni Becky sa inihanda niyang trap. Pagkatapos pinalo siya ni Becky ng tabla na may pako. Pagbalik ni Becky, nasalubong niya naman si Apex, ang pinakamalaki at malakas sa grupo. Dumating ang asong si Diego pero madali lang itong pinabagsak ni Apex. Pagkatapos sinunod niyang atikihin si Becky kung saan walang awa niya itong binagsak sa lupa at sinuntok sa dibdib. Ngunit bago niya pa ito mapatay, nanaig ang kabutihan ng kanyang puso kung saan hindi niya na magawang patayin si Becky at sinabi na tumakas na si Becky at huwag nang magpapakita pa. Sa kabutihang palad, si Diego ay hindi rin masyadong napinsala. Pagsapit ng dilim, namataan ni Becky ang walang buhay niyang ama. Kinuha niya ang sandali para magluksa at humingi ng tawad sa ama, pagkatapos kinuha nito ang susi ng sasakyan at nagtungo na sa lake house. Sinilip niya si Kayla at Ty sa glass door at sumenya sa kanila na ililigtas niya sila. Biglang dumating si Dominic kaya sumigaw si Kayla para mabaling ang atensyon ni Dominic at para hindi nito mapansin si Becky. Tinanong ni Kayla si Dominic kung bakit niya ginagawa lahat ng ito para lang sa isang susi, at tugon ni Dominic na isa siyang white supremacist at ang susi ang makakatulong sa kanya upang dalisayin ang kanyang layunin. Dahil dito tinawag siya ni Kayla na estupido kaya sinampal niya ito at inatake, hanggang sa maabala sila sa pagtunog ng alarma ng sasakyan. Nang lumabas si Dominic para suriin ito, pumunta si Kayla sa kusina, at ginamit ang kutsilyo para pakawalan ang sarili pati ang kanyang anak. Samantala sa parking lot, inakala ni Dominic na bumalik na si Apex dala-dala si Kayla at sinubukan niyang buksan ang pinto ng sasakyan. Pero bigla siyang sinunggaban ni Diego hanggang sa nagawa niyang maisara muli ang pinto. Ngayon ay kumbinsido siya na marahil nasa loob ng sasakyan si Becky kaya kinuha niya ang pistol para barilin ito. Pero lingid sa kaalaman niya na si Becky pala ay nasa kabilang sasakyan pagkatapos sinimulan niyang sagasaan si Dominic sabay bumangga siya sa puno dahil hindi talaga siya marunong magmaneho. Nagmadaling lumabas si Becky para magtungo sa garahe at kinuha ang 1 galon ng gasolina, habang si Dominic ay desperadong hinahanap siya. Pero sa hindi inaasahan, nagsimulang umawit si Becky kaya natagpuan siya ni Dominic na nakaupo sa tabi ng apoy. Gayunpaman, sa halip na patayin siya kaagad, pinuri niya si Becky dahil sa kalupitan at katalinuhan nito, kaya naman nais niya itong i-recruit sa kanyang grupo. Dagdag niya pa na ngayong patay na ang magulang niya, pwede niya siyang ampunin, pero syempre tumanggi si Becky. Pagkatapos itinutok ni Becky ang toy gun na may lamang gasolina sabay sinilaban ng apoy si Dominic. Sa sobrang galit, nagpambuno silang dalawa hanggang sa nagawang maagaw ni Dominic ang susi mula kay Becky at nakahanda na siyang patayin si Becky. Pero bago niya pa ito magawa, biglang dumating si Apex upang pigilan siya. Nakiusap si Apex na pabayaan na nito ang bata, ngunit binaril siya ni Dominic at sinubukang barilin din si Becky, mabuti na lang hindi ito tumama. Tumakbo si Becky sa garahe para kunin ang lawnmower habang naglalaban si Apex at Dominic. Matapos nun, humingi ng tawad si Apex kay Becky dahil iniwan niya ito ng mag-isa. Pero sa halip na patawarin siya, pinatay niya rin si Apex. Pagkatapos inobserbahan niya ang susi, nagtataka kung bakit ganun ito kaimportante kay Dominic. Hindi nagtagal, natagpuan siya ni Kayla at Ty na nakaupo sa tabi habang naririnig ang sirena ng mga pulis mula sa malayo. Pagkatapos bumalik ang eksena sa umpisa ng pelikula, kung saan sinusubukan ng mga pulis tanungin si Becky kung ano talaga ang nangyari, ngunit umakto lang si Becky na parang walang alam. Kalaunan, ipinahayag ng isang police officer ang kanyang pag-aalala sa bayolenteng kayang gawin ni Becky, at dito na nagtatapos ang pelikula.